Ganun. Ah? Sa loob ng 5 taon, pwede pa nilang i-deduct yun. Okay. Kaya nawawala yung sweldo ng security guard, sweldo ng contract worker, yung kuryente, yung tubig. 12% ng mga idinideduct mo. Kaya, ang nakukuha ng gobyerno, ganon. So, nakakakuha ang gobyerno, pasimula sa importation, o kaya pasimula sa manufacturing. Yung nagbayad, halimbawa yung importer, nagbayad ng 12. Pag ibinenta niya, kukolektahin niya 12. Hindi Ibabalance lang. ibabalik niya. Ibig po ba sabihin nito, kaya yung direct payment, halimbawa tayong mamamayan, may trabaho ka o wala, yung 12% na binibigay mo, hindi lahat napupunta. Direct payment mo, 12. Yun ang bababaan natin, bumili ka ng gamot. Nakita mo yung bill mo, kung halimbawa meron kang 1,000 pesos, plus 12 pa. 125 dadagdag mo doon. Okay. Ngayon, gagawin natin yon na 6 na. Ibig nyo po palang sabihin, Kong, na itong VAT as implemented now, yung mga mamimili ang obligadong magbayad nito, pero yung mga negosyante ay may paraan silang gamitin yung mga pinambili nilang binayaran na VAT na para i-deduct doon sa kanilang dapat yan ang tunay na masasabi nating buod. Yan ang tunay na nature ng VAT. Walang nagbabayad kundi ang masa, ang ordinaryong mamamayan natin. At ang isa pa, dahilan bukod sa pagbababa ng direct payment ng ating mga mamamayan, atin ngayong binabawasan yung mga okasyon, mga tukso para sa graft and corruption. Okay, paano po yun? Tamo, sabi ko nga sa iyo, yung supermarket, tapos in and yung out. importer, in and out. Ngayon, wala nang in and out kasi meron kang kukolektahin, tapos bago mo ibigay, marami kang deduction. Okay. Marami tayong pag-uusapan. Marami tayong papel na pwedeng doktorin. Okay. Maraming iimbestigahin. Pero nandun pa rin po kung yung 6%. So pwede pa rin pong laruin ng negosyante yung 6%. Kung lalaroin nila, magbabayad, di ba, kung magbabayad ka ng 6, wala nang deduction. Kakaunti na lalaro, ito na lang. 6 Kasi na lang. inaalis, pag ang natin, aalisin mo ngayon yung 6%, yung 12%, ipapalit mo 6, pero bawal na. Kaduktong nung 6% na pagbababa ng 12, yung mga middleman, Bawal hindi na mag-charge ng pwedeng import VAT. mag-deduct. Yun ang kabuntot, yun ang kabahagi ng ating panukalang ito. Kaya, ang direct payment mo mababa, pagkatapos pinagbabawalan na natin ngayon, yung mga importer, mga supermarkets, mga wholesaler, bawal na sa kanilang mag-deduct. Paano po yun, So, Kong? simplified na lang. Paano po, hindi po ba mahirap din po para sa negosyante? Dahil marami akong biniling supplies, hindi naman po ako makapagtaas masyado ng aking presyo. Kaya hindi ko po maipapasa yung ang pinasa sa akin naman na VAT. Kung for example, nagbayad po akong 6% na VAT dahil doon po Bahagi na yun ngayon ng cost mo. so tataasan ko lang yung aking presyo ng pagbenta. Depende na sa yan. Dahil alam mo yung pagtataas ng presyo, hindi lang naman tax ang iniisip mo dyan. Iniisip mo dyan kung gaano kahalagang tubo mo. Iniisip mo dyan kung anong market share mo. Di ba? Iniisip mo dyan kung ano ba yung competition. Totoo. So, ibig ko sabihin, yung pagpipresyo, marami kang kinikonsider. Pero ang isang pinakamahalaga dyan, yung pinakamahalaga sa lahat, yung mga mamamayan, pag may binili sila, yung tax na ibibigay sa gobyerno, imbis na 12, 6 na lang. Pagkatapos, yung corruption, okasyon, mga tukso, pakipag-usap sa BIR, mga false invoices, kasi gusto mong i-deduct, wala nang deduction ngayon. Okay. Dito panahon ito, dahil kailangan natin, Mark, kailangan natin yung bang sabi nga ni Pinoy, walang corrupt, walang mahirap. Kaya, number 1, we simplify. Isi-simplify natin. Basta bayad ka na lang ng 6, tapos na. Tapos wala nang mga deduction. Pagkatapos, isa pa yung mga okasyon ng tukso, wala na. So, Pero meron pang patatlo. In simple terms ko, summarize ko lang, Kong,
Ang sinasabi natin... May dagdag pa isa, hindi po sige po. summarize. May patatlo pa na Opo. dahilan tayo dito. Para buo yung summary. Sige, sige ho. Tatapusin ko. Pag pinababa natin ito ng 6, pagkatapos inalis natin yung mga deduction ng mga Deductions, middleman, ano? Yung wala na, bali output VAT, walang input VAT. Wala ng tax credit deduction. Walang tax Nababasa credit. yan ng tao na nilaglag yung marami diyang anomalies. Ang pangatlo, Ang pangatlo, sa formula ito, tataas pa ang koleksyon ng pamahalaan. oo, kailangan mong ipaliwanag yan, Yan, Kong. oo. Kong. So, ibig sabihin, mga kababayan, na Dahil inalis mo yung input, yung so lahat deduction. ng nagbayad ng 6%, yung mga negosyante or mamimili, hindi na pwedeng magbawas nung kanyang ginastos para gumawa noong produkto or service. Hindi na pwedeng magbawas Ang credit. nung kanyang Cost nung of- VAT o wala na siyang kwan. At papatunayan nga daw ni Congressman na kahit na ibinaba yung porsyento ng VAT, mas tataas pa yung revenue. Kaya basahin muna natin kung itong ating mga kababayan na nagbigay Okay ng po. comment. Ano, Okay. maraming salamat. From Violi of Aklan, saan po ba napupunta ang VAT ngayon? Kung sa tingin nyo, sa sistema ngayon, nasabi nyo konting-konti lang yung nakokolekta talaga dahil na ilalaro ng negosyante. Saan po napupunta sa ating kabuong ng gastusin ng gobyerno ang ating VAT? Okay, yung ating VAT, napupunta yan sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Kasama na dito, halimbawa, yung lahat na, pagpapagawa ng karsada, sweldo ni Presidente, sweldo ng mga janitor ng gobyerno, social service, sa mga education, sa ating defense, lahat na kinukuhan, sa ating foreign service, pagtulong din naman sa mahihirap, Okay. naririyan lahat yan. Yung lahat na ginagawa ng pamahalaan, Spread out siyempre, yung... kailangan ng pondo, pananalapi. Doon ngayon ginagamit yan, Okay. yung VAT. Kung ipapaliwanag nga pa po ninyo ang nabanggit nyong napakagandang statement na even if we reduce VAT from 12 to 6%, tataas pa daw po ang revenue ng gobyerno. Ibig sabihin, mas magaan para sa consumer, pero mas maganda pa daw sa gobyerno. Is this even possible? At meron pa po akong mga comments ninyo at mga tanong na pwede ko pa pong basahin sa pagbabalik po ng At Your Service. Tumutok po kayo. May bagong gigising sa'yo tuwing umaga. Sabayan na ng mainit na kape at sama-samang mag-agahan sa mas pinagandang tambayan. At busugin ang sarili sa mga bagong pampaganang inyong aabangan. The Morning Show. Dito lamang yan sa NBN. Babalik po ang At Your Service. IVAT, ibababa daw po ng Kongreso kung mapapasa po itong panukala ni Congressman Mandanas from 12% to 6%. At merong pagbabago sa computation ng VAT. Sa lahat ng mga negosyante, makinig po kayo. But bago ko po itanong yung ating question on mga proof kung paano po ito makakatulong sa ating bansa, babasahin ko po muna itong mga tanong ng ating mga kababayan. From Romy of Mabalacat, gaano kalaki po ang maibabawas na halaga kapag nabawasan ang VAT? Sa tingin niyo po kung yung basic commodities, basic goods that we buy every day, mababawasan po ba yung presyo nun? Okay. Sinisiguro ko sa inyo yung basic para sa karamihan ng mga tao, hindi tataas. Marami ang, bababa pa. Halimbawa, una, anong pinaka-basic sa lahat sa atin? Halimbawa, tubig. Tubig sa kontador mo, Utilities. kung ano man ang may 12% yan, di ba? O kaya, electricity. Ngayon, wala nang 6% na lang, ibabayad mo. Halimbawa, ang may problema ngayon, yung mga Providers, utility providers, Oo. Pero yun, sila ngayon ang may problema. Sabi mo, idadagdag Sa naman cost. nila sa cost nila. Pero ang dagdag nila, hindi rin naman sila magbabayad sa kabila.
So wala naman sila binabayad. So walang pagkatapos ay hindi tataas. At